Muli, magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga, Guro. Ngayong umaga ay ating pag-aralan kung paano tinukso si Jesus pagkatapos niyang mabinyagan. Handa na ba kayo? Opo. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos mabinyagan si Jesus, pumunta siya sa disyerto upang mag-ayuno at manalangin. Hindi kumain si Jesus sa loob ng 40 araw. Habang siya ay nasa disyerto, nagdasal lang siya at nag-isip tungkol sa Diyos. Noong si Jesus ay gutom na gutom, lumapit si Satanas sa kanya at sinabi, "Kung ikaw na talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Magagawa ito ni Jesus. Ngunit, alam niyang hindi ito kalooban ng Diyos. Sumagot si Jesus ng isang talata sa Biblia. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala ni Satanas si Jesus sa pinakamataas na bahagi ng templo sa Jerusalem. Sinabi ni Satanas si Jesus na tumalon mula sa itaas at tingnan kung mahuhuli siya ng Diyos. Ngunit, hindi kailanman si Jesus nasubukin ang Diyos. Sumagot siya sa isa pang talata sa Biblia. Huwag mong ilagay ang Panginoon iyon Diyos sa pagsubok. Sa wakas, dinala si Satanas si Jesus sa tuktok ng isang napakataas na bundok. Sinabi ni Satanas kay Jesus na kung sasambahin niya siya, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng bagay sa mundo. Sumagot si Jesus ng 3 talata sa Biblia. Sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang panglingkuran. At sinabi kay Satanas na umalis. Kailangang sundin ni Satanas si Jesus. At doon nagtatapos ang kwento tungkol sa pagtukso kay Jesus. Naintindihan mo ba mga bata? Opo. Magaling. At ngayon, meron akong inihandang mga katanungan. Paano kaya pumunta si Jesus sa disyerto pagkatapos ng binyagan? Meron ba kayong ideya? Paano pumunta si Jesus sa disyerto pagkatapos niyang binyagan? Okay, Clarice? Lumakad siya? Paano? Naglakad siya. Papuntang disyerto upang naglakad siya papuntang disyerto upang mag-ayuno at manalangin. Mag-ayuno din. Halika, Clarice, at meron ako isang red one para sa iyo. Sunod. Alam niyo ba kung ano ang disyerto? Opo. Okay, Lenny? Ang disyerto ay isang lugar na kung saan limitado lamang ang mga puno at napakainit. Mga buhangin lamang ang makikita. Tama. Ang disyerto ay isang lugar kung saan masyadong walang mga taong naninirahan doon dahil mahirap doon mamuhay dahil sa kakulangan ng tubig. Halika dito, Lani.
ano ang tukso? Opo. Wala. Ang tukso ay isang pagnanais na gawin ang mali. Si Jesus ay paulit-ulit na tinukso ni Satanas na gumawa ng isang pagkakamali. Meron pa akong isang katanungan. Ano ang ginawa ni Jesus upang labanan ang tukso? Lenly? Pagsasabi ng mga salita mula sa Biblia. Tama. Sinisipin ni Jesus ang mga kasulatan na nanggaling sa Biblia. Naintindihan niyo ba mga bata? Oo. Ano kaya ang pamagat ng ating kwento ngayon? Beverly? Tama. Ang pagtukso kay Jesus. At sa tingin ko naman ay naintindihan nyo kung ano ang ating binasa kwento ngayon. Handa na ba kayo sa ating aktibidad na gagawin ngayon? Opo. Meron ako dito mga larawan. At itutugma ninyo ito sa pamamagitan sa kanyang mga larawan na nais matugma dito sa larawan ito. Handa na ba kayo? Opo. Ako lamang ay tatawag ng mga estudyante upang idikit ang mga larawan na ito sa tamang mga struktura na nasa mga larawan na ito. Okay? Sino ang sumagot? Okay? Paan? Rose? Pumili ka ng mga larawan dito at itugma mo dito sa mga okay, tama. Sino ang sunod? Tumawag ka, Trias, na gusto mong sumagot dito sa harapan. Giselle. Okay, tama. Tumawag kay Giselle ng inyong kaklase upang sumagot dito sa harapan. Tumawag ka rin ng inyong kaklase. Tumawag ka ng inyong kaklase, Lenly. Berlin. Tumawag ka, Beverly. Meron na lang tayong dalawang
tayo sa susunod na aktibidad. Humanap kayo ng inyong kagrupo at meron ako ibibigay ng mga papel na meron akong ibibigay ng mga papel sa inyo, sa bawat grupo at tutulayan ang lahat ng mga hugis na numerong 3. Sige, humanap na kayo ng inyong mga kagrupo. By pair lang. Make Sakto lang. kita Nagdala ba kayo ng mga Crayola? Opo. Magaling. nagdakad din. Pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo at bibigyan ko kayo ng kukulayan ninyo. Kulayan nyo lamang ang numero 3 sa papel. Oh, kahit anong kulay lang. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Hintayin ko lamang na matapos ang lahat na grupo ninyo. Tapos na ba ang lahat? Opo. At kung tapos na, ay ipasa nyo sa akin. Maraming salamat at maaari na kayong umupo. At sa ating panghuling na aktibidad ay meron ako dito mga larawan at gupitin nyo ito at muling ayusin ang pagkasunod-sunod. Gagawa tayo ng 2 grupo. Magbilang ng 2. Isa. Pumunta kayo sa inyong mga kagrupo at gupitin ang mga larawan at muling ayusin ang pagkakasunod-sunod. At idikit ninyo dito sa bond paper. Group 1. Ang group 2.
sino ang unang grupo na makatapos at tama ang kanyang pagkasunod-sunod ng mga larawan ay may gantimpala. Asang mali. Meron pa kayong oras at tsansan upang maguhin po. Mali kaya po. Ay, uli. Awas ang pagtanong. Ini dari oh, tama na ang group 1. Ay, bakit ka Ito, ganihan din, sir. lahat kayo ay tama ang inyong sinagot. Ngunit si teacher na tama patawan. Lord, kadagdanog ko ano din O, ito na lang ko ang gantimpala.